hot controversies. Certified explosive revelations. This week's most talked about issues, dito nyo lang unang maririnig. This is Cinema News Alert Weekend Edition, and here are the headlines. Pokwang ayaw tantanan ng intriga tungkol sa alitan nila ni Joey De Leon. Sa kanyang birthday celebration last Tuesday sa kanyang bar na Blue Without You, Toma X at Kumpulan Bar sa Esquinita along Sergeant Esguerra Street, Diliman, Quezon City, muling hinarap ni Pokwang ang issue tungkol sa aswang joke na binitiwan ni Joey De Leon patungkol sa kanya. Sabi ko, anak, pag walang ganito, wala kang pang tuition. Ayun yun, di ba? So, hayaan mo na lang na. Hindi naman totoong aswang si mama, di ba? Sabi ko, siguro kaya lang nasasabi ng ibang tao yun. Natutuwa siya kung anong meron ako ngayon. Yun yun. Mensahe mo naman sa mga sumuporta sa Tumasport. Ay, siyempre maraming salamat. Totoo, sa lahat po na nagtanggol sa akin ng bonggang-bongga. Thank you so much. Hayaan nyo, kasama po kayo sa mga dasal ko. Sa mga ano naman dyan, pinagdadasal ko pa rin kayo na sana matapos sa mga ganitong kaugalian. Hindi ba? Tama. Let's party, people. Happy birthday to me. Meanwhile, matapos namang hindi makita ng matagal together, larawan ulit ng masayang couple sina Angelica Panganiban at Derek Ramsey when they arrived together sa birthday party ni Pokwang. Okay naman talaga kasi kami. And yung nangyaring issue kasi dati, gusto ko lang i-clarify na wala akong sinabing break na kami. Kahit paulit-ulit nating panoorin yung tape na yun, di ba? Wala naman akong sinabing gano'n. Ang sabi ko, may inaayos lang kami. And yun lang talaga yung naging status namin. So, hindi kami naghiwalay. Perfect. Very, very happy. Hindi naman ako na-apekto. Hindi naman ako na-apekto dun sa lumalabas na break kami. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yun. Pero, happy. Very happy. Hindi ko alam kung getting stronger and stronger kasi para sa akin, I'm really happy. So you know, ayokong pag-isipan yung magano'n. Ano ba, gumaganda ba yung takbo ng relationship? Hindi ko na iniisipin kasi happy na ako eh. On the other hand, time out muna sa kanilang mga showbiz jobs ang mga members ng Philippine Movie Press Club as they went on an outreach project last August 15 sa Hospicio de San Jose. Kasama ang ilang celebrities like Carlo Aquino, Sam Concepcion, G. Romano, Jairus Aquino, at Yul Servo. Sama-samang namigay ang lahat ng kanilang early Christmas gifts sa more or less 90 orphans ng nasabing institusyon. Siyempre masaya. Siyempre nakakatulong ka sa kapwa mo. Saka lagi naman akong handang tumulong para sa mga nangangailangan kahit anong oras. Oo, sumusunod sa mga bata. Sa mga bata, especially malapit na ang Pasko, ilang buwan na lang Pasko na. So, in our own little way, makatulong tayo at makapagbigay ng kasiyahan sa mga batang nandito sa Hospicio de San Jose. And finally, action star Robin Padilla, proud father sa kauna-unahang concert na pinag-performan ng anak niyang si Queenie Padilla. Sa Make Peace Not War concert last Wednesday sa Music Museum, kung saan guest performer ang anak ni Robin na si Queenie, todo ang suportang ibinigay ng action star sa kanyang dalaga. Nilinaw din niya ang mga lumalabas na issue about his being an overprotective and strict father to Queenie. Lahat naman ng mga anak ko, sila nagdidesisyon eh. Alam mo, akala lang ng mga tao na ako yung stage father. Hindi po totoo yun. Ako ho ay isang liberal na ama. Ako ho ay nakasuporta lang sa mga anak ko. Pagdating sa lalaki, yun, medyo... Yun, may kalungkutan yun. Sa interview din ito, for the first time ay nagbigay ng kanyang pahayag si Robin tungkol sa napapabalitang paggawa niya ng pelikula under Star Cinema. Pinag-uusapan pa kung anong proyekto. Hindi pa nakapag-desisyon kung ano. Hi! Ang saya-saya talaga kapag una ka sa mga latest sa showbiz. Kaya naman, lagi kang tumutok dito sa Cinema News Alert Weekend Edition. Hi everyone, may balita tayo kay Juday, Piolo, Angel, Bong, Tony, Jericho, John Lloyd at marami pang iba. Kaya Bianca, simulan na natin. Nakaharap ngayon sa isang malaking issue si Judian Santos dahil sa pagpapursue ng BIR ng kasong tax evasion laban sa kanya. Narito po ang mga detalye.
Petisyon ni Judy Ann Santos para sa review ng tax case niya na deny. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkakadenay ng Supreme Court last August 26 sa petisyon ni Judy Ann para sa pagpapatigil ng kanyang kaso sa BIR. Ayon sa 2007-page decision released by the High Court's 3rd Division, chaired by Associate Justice Consuelo Inares Santiago, hindi nagkamali ang tax court nang i-dismiss nito ang naunang petisyon ni Judy Ann noong June 19, 2006. Kaya itong petisyon para sa reconsideration na muling pinal ng kampo ng aktres ay ganun din ang nakuwang desisyon. Matatandaang noong October 21, 2005, the Department of Justice filed a case against the actress in the tax court's 1st Division for violating the National Internal Revenue Code. Dineklara daw kasi ni Judy Ann ang kanyang annual income para sa taong 2002 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 milyon lamang. Samantalang umabot daw sa 14.8 million ang kinita niya para sa taong ito. Mga akusasyong itinanggi ng kampo ng aktres. Sa artikulo sa Philippine Daily Inquirer noong August 27, isang text message ang ipinadala ni Judy Ann sa pahayagan sa pamamagitan ng isang kaibigan. Reacting on the issue according to her message. Ipinapasa Diyos ko na lang itong kasong ito. Sana'y matapos na ito. 8 million. Wow. Samantala sa En Grande at napakalaking premiere night ng For the First Time, nakusap namin si Gabby Concepcion tungkol sa pagdating at pagsuporta niya sa unang pelikula ng kanyang anak. Narito po. Naging successful ang pagbabalik niya sa showbiz. Ngayon, ang patuloy pa ring tinututukan his real-life role as a father kay Casey Concepcion. Matagal nang nawalay sa kanya ang kanyang panganay, kaya naman sa isang endorsement launch niya na naganap recently, walang tigil si Gabby sa pagbibigay ng kwento tungkol sa kanila. Yung bond namin hindi naman nawala. Kahit na malayo kami, meron kaming communication. Hindi lang kami nagkikita. So, hindi na mawawala yun. Kahit na sino naman kahit na hindi kayo magkita from the day a child is born, hahanapin mo yung ama mo. Ikaw naman, hahanapin mo yung anak mo. Gabby also didn't hide his happiness sa Cinema News Alert Weekend Edition sa naikwento ni Casey recently na lagi raw nitong suot ang dating wedding ring ng kanyang parents. Doon lang makikita mo na yung band namin ni Casey, hindi niya gagamitin yon kung walang ibig sabihin sa kanya. Binigyang linaw rin ni Gabby na kahit kailan ay hindi niya dinamdam na tunay na ama rin ang turing at pagmamahal ni Casey kay Senator Kiko Pangilinan. Wala. In fact, nagpapasalamat ako sa kanila because si Casey lumaki ng mabuti at magandang bata. Oo, sa kanila. Para everything is fair. Mabait na bata si Casey. Naging mabait sila kay Casey. So, she's a very pretty child. Very happy. She's pretty inside. So, everything is going very well. At sa napabalitang personal raw na nakilala ni Casey ang kanyang wife at ang mga half-siblings nito, no one can be happier than Gabby. Sarap. Ang sarap. Ang goal ko is sana magkita-kita silang lahat. In time. Pero ang isa pang tinutukan kay Gabby sa naganap na premiere night ng pelikula ni Casey noong Martes, matapos ang matagal na panahon, natuloy na nga ba ang pinaka-aabangang pagtatagpo ni na Gabby at dating asawa nito na si Sharon Cuneta. Ang buong kwento, abangan niyan rito mamaya sa Cinema News Alert Weekend Edition. The hottest showbiz news, you get it here first. The biggest comebacks, ang pagbabalik tambala ni na Tony Gonzaga at Vong Navarro sa isang pelikula. Piolo Pascual at Angel Locsin muling magsasama, this time on the big screen. At ang big TV comeback ni Jericho Rosales. Up next when Cinema News Alert Weekend Edition returns. Two world-class Pinoy singers top-billed the music box. 25 years in the entertainment business after the release of his 25th album, Rebirth, Mr. Pure Energy Gary Valenciano shows no signs of slowing down. Noong August 22 sa Eastwood City, muli niyang ipinakita why he's still on top of his game.